Nakakadiri ka! Ang malamig na sambit ni Miguel habang nakatitig sa asawang basang-basa sa ulan. Buhat ang gamot ng inang nagpakadena sa kuwadra. Pinili niyang paniwalaan ang luhang sinungaling kaysa sa asawang nagbuwis ng buhay para sa kanilang pamilya. Sa gabing tinangay ng bagyo ang kanyang hindi pa isinisilang na anak, namatay ang Feli na martir. Handa na siyang bumangon. Ngunit paano mapapatawad ang lalaking naging berdugo ng sarili nilang pamilya? Nakakadiri ka, Feli. Umalis ako sa Pilipinas para buhayin kayo. Nagpakakuba ako sa Alemanya. Tapos pagbalik ko, ganito ang madadatnan ko? Ginagawa mong hayop ang sarili kong ina. Ang malamig na tubig ng ulan ay tahimik na dumadaloy mula sa basang buhok ni Feli, bumabagtas sa kanyang namumutlang pisngi at tumutulo sa sahig ng portiko. Nanginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa talim ng hanging dala ng bagyo, kundi dahil sa higpit ng pagkakahawak niya sa isang maliit na supot na plastik. Sa loob nito ay ang 3 banig ng mamahaling gamot sa puso, mga tabletang itinawid niya sa baha mula sa bayan. Ito ang gamot na binili niya makaraang isanla ang kanyang sariling singsing na pangkasal dahil naubos ang budget ng buwan para sa pagkain ng mga kabayo. Ginawa niya iyon upang hindi maputol ang gamutan ng babaeng ngayon ay nakasalampak sa putikan sa harapan nila. Sa gilid ng lumang kwadra ng mga kabayo, ilang hakbang mula sa kinatatayuan ni Feli ay ang isang eksenang parang hinugot sa isang malagim na dula. Nakaupo sa basang lupa si Doña Natividad. Ang kanyang mga damit ay sinadyang punitin sa laylayan at punuin ng dumi. Ang kanyang mukha ay inidlip sa putik at sa kanyang kanang pulso ay nakapulupot ang isang kalawangin ngunit maluwag na kadena ng aso. Umiiyak ang matanda. Humihikbi ng palahaw habang nakakapit sa binti ng kanyang bagong dating na anak. Hayaan mo na siya, Miguel. Umiiyak na wika ni Doña Natividad. Pinipilit gawing marupok ang kanyang tinig. Kasalanan ko rin naman. Matanda na ako at pabigat. Bahagya siyang napayuko, tila walang lakas. Wala na akong silbi, kaya siguro ganun ang nangyari. Huwag mo na siyang sisihin, anak. Saglit siyang tumingin sa paligid, saka muling nagsalita sa mahina ngunit mabigat na tono. Marahil, mas mabuti pang manatili na lang ako rito at hindi na maging dagdag sa iniisip ninyo. Sa bawat salitang binitiwan, ramdam ang paghingi ng awa at ang tahimik na pag-ikot ng sitwasyon upang muling maangkin ang simpatya ng kanyang anak. Nagbuhol ang lalamunan ni Feli, parang may isang malamig at bakal na kamay na biglang sumakal sa kanyang hininga. Pilit niyang ibinuka ang kanyang mga labi upang magsalita, upang sabihing hindi totoo ang lahat ng yon. Ngunit walang lumabas na tinig. Tila namanhid ang buong katawan niya. Nakita niya ang mga kapitbahay na nakadungaw sa ibabaw ng bakod. Nagbubulungan. Itinuturo siya gamit ang mga matang puno ng panghuhusga. Sa loob ng 8 taon, siya ang nagtahi ng mga butas ng pamilyang ito. Siya ang gumising ng madaling araw para maglinis ng dumi ng hayop. Siya ang nagmakaawa sa mga bangko para hindi marimata ang lupa. Siya ang nagtiis sa mga pasaring ng kanyang biyenan araw-araw. Ngunit sa isang iglap, sa isang mahusay na pag-iyak ng matanda, naging isang halimaw si Feli sa paningin ng mundo. Lalong tumalim ang tingin ni Miguel. Puno ng puot, ang mga mata nitong nakatitig sa asawa. Bakit hindi ka makapagsalita? Sigaw ni Miguel. Ang tinig ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Totoo ba, Feli? Saan mo dinala ang mga padala ko? Sabi ni Mama, halos kaning lamig at toyo na lang daw ang ipinapakain mo sa kanya habang nagpapasarap ka rito. Ang kapal ng mukha mo. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang pamilya ko. Humakbang si Feli ng bahagya. Ang sapatos niya ay lumubog sa putik. Inabot niya ang supot ng gamot kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ng kaunting pangunawa. Miguel, please makinig ka muna. Basag ang tinig ni Feli. Ang dibdib ay nanikip sa bigat ng emosyon. Galing ako sa botika. Umutang ako para mabili ang gamot niya.
Hindi ko siya kinadena. Pag-alis ko kanina, nanonood pa siya ng telebisyon sa sala. Wala akong ginagawang masama sa ina mo. Sinungaling. Tili ni Doña Natividad. Hawak ang dibdib na tila kinakapos ng hininga. Sino ang maniniwala sa'yo? Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Miguel, anak, kunin mo na ang pamamahala ng asyenda. Inuubos niya ang pera natin. Baka bukas, pati ako ibenta na niya. Nabulag si Miguel sa luhang nakita niya sa mga mata ng kanyang ina. Wala siyang inaksayang panahon. Buong lakas siyang lumapit kay Feli. Walang pag-aalangan, hinablot niya ang mabigat na buwig ng mga susi na nakasabit sa baywang ng kanyang asawa. Ang mga susing iyon ay ang simbolo ng lahat ng sakripisyo, puyat at dugo na inialay ni Feli upang isalba ang negosyo nila mula sa pagkalugi. Ngayon, binawi ito ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan. Simula ngayon, wala ka ng hawak dito. Malamig na wika ni Miguel. Ang bawat salita ay parang asidong pumapaso sa balat ni Feli. Hindi na ikaw ang masusunod. Ayaw kitang makita. At lalong ayaw kong makita ka ng ina ko. Isang maliit na piglas ang sumingit sa gitna ng tensyon. Tumakbo mula sa loob ng bahay ang 7 taong gulang na si Bituin. Ang musmos na bata, sa halip na salubungin ng amang matagal na nawala, ay dumiretso sa kanyang ina. Mahigpit na yumakap si Bituin sa basang binti ni Feli. Ang mga mata ng bata ay nanlalaki sa takot habang nakatitig kay Miguel. Walang-walang ngiti, walang kagalakan. Takot ang rumihistro sa mukha ng bata dahil sa nakikita niyang pananakit ng kanyang ama sa kanyang ina. Napalunok si Miguel nang makita ang reaksyon ng anak, ngunit nanaig ang kanyang galit nang muling dumaing ang kanyang ina mula sa putikan. Habang yakap ni Feli ang anak upang protektahan ito sa ulan, napadako ang kanyang paningin sa likuran ng kwadra. Naroon si Hector, ang tauhan ng trangkahan. Ang lalaki ay nakayuko, iniiwas ang tingin sa kanya, habang mabilis na isinisiksik ang isang makapal at lukot na bungkos ng pera sa bulsa ng kanyang pantalon. Pera na hindi ibinibigay bilang sweldo sa isang karaniwang araw. Pera ng bayad para sa isang tahimik na sabuatan. Kinuyom ni Feli ang kanyang mga kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang katotohanan ay malinaw na malinaw, ngunit siya ay nag-iisa sa isang korteng walang planong makinig sa kanyang depensa. Inalalayan ni Miguel ang kanyang ina na tumayo. Tinanggal niya ang maluwag na kadena ng buong pag-iingat na tila isa itong marupok na baso. Inakay niya ang matanda papasok sa pangunahing pintuan ng malaking bahay. Pumasok ka na sa bodega kung saan ka nararapat, Feli. Huling utos ni Miguel nang hindi man lang lumilingon pabalik. Isang malakas na kalabog ang umaling-awngaw ng isara at ikandado ni Miguel ang malaking pintuan ng bahay. Ang tunog ng trangkang isinara ay tila huling pako sa kabaong ng kanilang kasal. Naiwan si Feli sa gitna ng sementadong daanan. Basang-basa, pinandidirihan, at pinalayas sa mismong tahanang siya ang nagtayo. Niyakap niya ng mas mahigpit si Bituin. Pilit na itinatago ang bata mula sa galit ng kalikasan. Ngunit kasabay ng isang malakas na dagundong ng kulog na yumanig sa kalangitan, isang matalim at mainit na kirot ang biglang tumarak sa puso ni Feli. Napasinghap siya, ang mga tuhod ay biglang nanghina, kaya't napaluhod siya sa malamig na semento. Nabitawan niya ang supot ng gamot. Napahawak siya sa kanyang tiyan, sa ilalim ng basang damit, kung saan tahimik na natutulog ang pangalawa nilang anak. Ang sikretong plano, sana niyang ipagtapat kay Miguel ngayong gabi bilang regalo ng kanyang pag-uwi. Ang kirot ay tila isang punyal na pilit pinipilipit sa loob ng kanyang sinapupunan. Tumingala si Feli sa saradong pinto ng malaking bahay. Ang mga luha ay tuluyan ng humalo sa ulan. Paano magagawang mabuhay ng isang bagong usbong sa mundong ito kung ang mismong haligi ng kanilang tahanan ang siyang unang sumira sa kanilang kanlungan? Ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa mga puwang ng lumang bodega
ay tila mga karayom na tumutusok sa basang balat ni Feli. Nakahiga siya sa ibabaw ng mga sako ng patuka sa kabayo. Yakap-yakap ang sarili. At pilit na pinapakalma ang panginginig ng kanyang buong katawan. Bawat paghugot niya ng hininga ay may kasamang pananalangin. Hinaplos niya ang kanyang puson na paminsan-minsan ay nakakaramdam ng matinding paninigas. Tiniis niya ang hapdi, kinagat ang kanyang ibabang labi, hanggang sa malalasahan niya ang sariling dugo. Huwag lamang siyang makalikha ng ingay na makakarating sa malaking bahay. Sa kabilang dako, sa loob ng mainit at komportableng sala, dahan-dahang inilapag ni Doña Natividad ang isang mangkok ng mainit na sabaw sa harap ng kanyang anak. Wala na ang putik sa kanyang mukha. Pinalitan na rin ang kanyang punit na damit ng isang malambot at mamahaling bata de banyo. Hinaplos niya ang likod ni Miguel na nakayuko at sapo ang sariling noo dahil sa matinding pagod at galit. Uminom ka muna ng mainit, anak. Baka magkasakit ka niyan. Malambing at nanginginig na tinig ng matanda, isang perpektong maskara ng isang mapagmalasakit na ina. Huwag mo na masyadong isipin ang ginawa sa akin ni Feli. Siguro nga ay napagod lang siya sa pag-aalaga sa akin, kaya nagawa niya akong ikadena kanina. Tatanggapin ko na lang ang pagmamalupit niya, basta huwag lang kayong maghiwalay. Ayaw kong masira ang pamilya mo nang dahil lang sa isang walang kwentang matanda na tulad ko. Ang bawat salitang binitawan ni Doña Natividad ay parang matapang na lason na dahan-dahang gumagapang sa isipan ni Miguel. Imbes na kumalma, lalong nag-alab ang puot ng lalaki. Ang pakiramdam niya ay isa siyang pabayang anak na walang nagawa upang protektahan ang sariling ina mula sa kalupitan ng kanyang asawa. Tumayo si Miguel, kumuha ng isang manipis na kumot mula sa silya at nagmartsa palabas patungo sa bodega. Sumunod ng tahimik ang kanyang ina, may nakatagong ngiti sa mga labi na hindi nakikita ng sinuman. Bumukas ang pinto ng bodega ng walang pasintabi, kasabay ng paghampas ng malamig na hangin mula sa labas. Nag-angat ng paningin si Feli. Nakita niya ang madilim na anino ng kanyang asawa. Walang anumang salita. Inihagis ni Miguel ang kumot na tumama sa paanan ni Feli. Sa paghagis na yon, isang nakatuping papel ang nahulog mula sa bulsa ng basang palda ni Feli. Lumipad ito ng bahagya at bumagsak malapit sa pintuan. Eksakto sa paanan ni Doña Natividad, nakakarating lamang sa likuran ni Miguel. Nangunot ang noo ng matanda. Pinulot niya ang papel at binuklat ito sa liwanag ng nag-iisang bombilya sa labas. Isa itong resibo mula sa klinika, may nakadikit na itim at puting larawan ng isang maliit na hugis sa loob ng sinapupunan, isang ultrasound. Sandaling nanlaki ang mga mata ni Doña Natividad, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapangutyang tawa. Inabot niya ang papel kay Miguel na ngayon ay natigilan at nakatitig sa larawan ng hindi pa isinisilang na bata. Kaya naman pala lumalakas ang loob na magmalupit sa akin. Pang-uuyam ng matanda habang nakatingin ng matalim kay Feli. Tingnan mo, Miguel. Buntis ang asawa mo. Ginagamit niya ang batang iyan para itali ka. Alam niyang uuwi ka ngayon at magagalit ka sa pagwaldas niya ng pera natin. Kaya naghanda siya ng panangga. Gagamitin pa niya ang inosenteng bata para pilitin kang ibigay sa kanya ang buong titulo ng asyenda. Parang binuhusan ng yelo si Miguel, ngunit ang laso ng mga salita ng kanyang ina ay tuluyan ng bumulag sa kanyang rasyonal na pag-iisip. Tiningnan niya si Feli ng may pandidiri. Ang asawa niyang naghihirap sa sakit ay pinaratangan niyang isang tusong manlilinlang. Hanggang dito ba naman, Feli? Puro kalkulasyon ang nasa isip mo? Malamig na sumbat ni Miguel. Nilusot niya ang kanyang kamay sa bulsa upang kunin ang kanyang telepono nang bigla itong umiilaw at nagpapakita ng isang hindi kilalang numero. Ikinunot niya ang kanyang noo at pinatay ang tawag nang walang pag-aalinlangan. Hindi alintana kung sino man ang nasa kabilang linya. Nilukot niya ang papel ng ultrasound at walang awang itinapon ito sa putikan sa labas ng pinto.
Wala kang kwenta. Bago pa man makasagot si Feli, isinara na muli ni Miguel ang pinto ng bodega at ikinandado ito mula sa labas. Gumapang si Feli, palabas sa siwang ng pinto kung saan abot ng kanyang kamay ang putikan. Hindi niya ininda ang sakit na humihiwa sa kanyang balakang. Inabot niya ang nilukot na papel. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang maingat na pinapagpag ang putik na dumikit sa mukha ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Dahan-dahan niyang pinlansya ng kanyang palad ang mga tupi ng papel at itinapat ito sa kanyang dibdib na parang niyayakap ang kanyang sanggol. Ngunit ang gabi ay walang awa. Isang panibagong alon ng matinding sakit ang humagupit sa kanyang puson. Napasigaw si Feli, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng ingay ng malakas na pagbuhos ng ulan at paghampas ng hangin sa yero. Naramdaman niya ang isang mainit at malagkit na likido na dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Pagtingin niya, ang kanyang basang damit ay dahan-dahang nagkukulay pula. "Miguel, tulungan mo ako!" Garalgal at desperadong sigaw ni Feli. Pilit na kinakalampag ang saradong pinto. "Ang anak natin, Miguel! Parang awa mo na!" Ngunit walang sumagot. Walang bumukas na pinto. Ang tanging sumaksi sa kanyang paghihirap ay ang madilim na gabi. Habang ang mapulang likido mula sa kanyang katawan ay dahan-dahang humalo sa tubig ng ulan na umaagos palabas mula sa siwang ng bodega. Ang malakas na pag-iyak ng isang bata ang tuluyang pumunit sa katahimikan ng bagyo. Hindi alintana ang patuloy na paghampas ng malamig na ulan. Tumakbo si Bituin palabas ng malaking bahay habang nakayapak. Pilit niyang sinilip ang siwang sa ilalim ng pintuan ng bodega at doon niya nakita ang isang eksenang magmamarka sa kanyang murang isipan habang buhay. Ang tubig na umaagos mula sa loob ay kulay kalawang na unti-unting nagiging matingkad na pula. Malalakas na hampas ang ginawa ng maliliit na palad ni Bituin sa pintuan ng bahay habang walang patid ang kanyang pagtili. Tinatawag ang kanyang ama. Bumukas ang pinto ng bahay at naguguluhang lumabas si Miguel. Nang makita niya ang direksyon na itinuturo ng nanginginig na daliri ng kanyang anak, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit niya at napalitan ng matinding kaba. Pilit niyang binuksan ang kandado ng bodega at bumulaga sa kanya ang asawang nakabulagta sa sahig, namumutla, at halos wala ng malay habang nakahawak sa sariling tiyan. Ang damit ni Feli ay basang-basa ng sarili nitong dugo. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Miguel si Feli. Naramdaman niya ang malamig na balat nito at ang mabagal na pagtibok ng pulso nito. Tumakbo siya patungo sa nakaparadang maliit na truck sa gitna ng bakuran. Sinisigawan si Bituin na sumunod. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo. Isang pamilyar at dramatikong daing ang umalingaw-ngaw mula sa beranda ng bahay. Nakita ni Miguel ang kanyang ina, si Doña Natividad, na nakahawak ng mahigpit sa dibdib. Umarte itong kinakapos ng hininga, dahan-dahang napaluhod at tuluyang sumubsob sa malamig na semento. Ang matanda ay umungol ng malakas, tinatawag ang pangalan ng kanyang anak, habang pilit na inaabot ito, nag-aanyong binabawian na ng buhay. Natigilan si Miguel. Nakatayo siya sa gitna ng malakas na ulan. Karga-karga ang asawang nag-aagaw buhay at ang anak nilang nasa sinapupunan, habang sa kabilang banda ay nakabulagta ang inang nagpapanggap na inaatake sa puso. Ang oras ay tila huminto. Nanginginig ang buong pagkatao ni Miguel sa bigat ng sitwasyon. Nakita niyang iminulat ni Feli ang kanyang mga mata ng kaunti. Ang mga labi nito ay gumagalaw. Humihingi ng tulong para sa kanilang sanggol. Ngunit walang lumalabas na tinig. Nanalo ang bulag na pananagutan. Sa isang desisyong susugat sa kanyang kaluluwa habang buhay, ibinaba ni Miguel si Feli sa isang mahabang upuang gawa sa kahoy sa gilid ng beranda. Habang ibinababa niya ang asawa, isang maliit at lumang kwaderno ang nahulog mula sa bulsa ng jacket ni Feli at lumapag sa basang sahig.
Ngunit hindi ito napansin ng nagmamadaling lalaki. Dito ka muna. Kukunin ko lang ang gamot ni Mama. Nanginginig na utos ni Miguel kay Feli. Bago mabilis na tumakbo papasok ng bahay upang hanapin ang supot ng gamot na binili mismo ng kanyang asawa kanina. Naiwan si Feli sa malamig na kahoy. Ang paningin ay unti-unti nang nagdidilim. Lumapit ang umiiyak na si Bituin. Hinubad ng musmos na bata ang kanyang sariling maliit na kamiseta at ginamit iyon upang takpan ang nanginginig na balikat ng kanyang ina. Pilit na binibigyan ng init ang katawang unti-unti nang nilalamon ng lamig. Mula sa tarangkahan, puwersahang bumukas ang bakal na pinto. Pumasok ang kapitan ng barangay na si Kapitan Lando kasama ang komadrona ng bayan na si Aling Teresa na parehong nagpapatrolya dahil sa baha. Nang makita ni Aling Teresa ang duguang babae sa upuan, mabilis siyang tumakbo at sinuri ang kalagayan ni Feli. Tiningnan niya ang ibabang bahagi ng katawan nito at ang mukha ng komadrona ay napuno ng matinding lungkot at panghihinayang. Binalingan niya si Feli, ngunit tuluyan nang nawalan ng malay ang kaawa-awang ina. Ang mga kamay ay mahigpit pa ring nakayakap sa kanyang walang laman na puson. Eksaktong paglabas ni Miguel, mula sa bahay bitbit ang gamot at isang basong tubig, naabutan niya si Aling Teresa, na dahan-dahang tumatayo mula sa pagkakapaluhod. Ang mga kamay ng matandang komadrona ay puno ng malapot at mapulang dugo. Walang pasintabi, lumapit si Aling Teresa kay Miguel. Isang napakalakas na sampal ang pinadapo niya sa pisngi ng lalaki, na umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng bagyo. Hindi gumalaw si Miguel. Ang init ng sampal ay mabilis na napalitan ng matinding kilabot nang marinig niya ang mga salitang lumabas sa bibig ng komadrona. Kahit 5 gamot pa ang ipainom mo sa inang umaarte lang ng sakit sa puso, hindi niyan maibabalik ang buhay na kinuha mo. Malamig ngunit nanginginig sa galit na wika ni Aling Teresa. Itinapat ang kanyang duguang mga palad sa mukha ni Miguel. Napatay mo na ang anak mo. Ang amoy ng gamot at ang nakakabinging katahimikan ng puting silid sa ospital ang unang bumungad kay Feli nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata. Wala na ang malamig na hangin at ang paghampas ng ulan, ngunit ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang bagyo. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang kamay patungo sa kanyang tiyan. Ang umbok na dati niyang inaakap tuwing gabi upang kausapin ng palihim ay naging isang patag na kawalan. Walang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Tila natuyo na ang lahat ng balon ng emosyon sa kanyang pagkatao. At ang natira lamang ay isang nakamamatay na kapayapaan at kawalang pakialam. Sa paanan ng kanyang kama, nakaluhod si Miguel. Ang mga mata nito ay mugto at namumula. Ang buhok ay magulo at ang mga damit ay gusot-gusot. Nang mapansin nitong gising na si Feli, gumapang si Miguel palapit. Pilit na inaabot ang kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang tinig ay basag at punong-puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Feli. Parang awa mo na. Hindi ko sinasadya. Kailangan ko lang sagipin si Mama dahil inatake siya. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Hagulgol ni Miguel. Inilalapat ang likod ng kamay ni Feli sa kanyang basa at nanginginig na pisngi, ngunit walang emosyong bumakas sa mukha ni Feli. Dahan-dahan, ngunit may buong puwersa ng pagpapasya, binawi niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Miguel. Ang kanyang galaw ay hindi nagpapakita ng galit o puot, kundi isang ganap na pagtalikod. Ang katahimikan ni Feli ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw ng panunumbat. Ito ay ang katahimikan ng isang taong tuluyan nang nagising mula sa isang bangungot na matagal niyang inakalang panaginip. Kinabukasan, sa kabila ng pagtutol ng mga doktor dahil sa kanyang panghihina, iginiit ni Feli na lumabas ng ospital. Hindi na siya bumalik sa malaking bahay. Sa halip, dumiretso siya sa lumang bodega kung saan siya iniwan ng kanyang asawa. Kinuha niya ang 3 piraso ng lumang damit niya at ilang pares ng maliliit na damit ni Bituin at isinilid ito sa isang luma at sirang bag.
Hindi siya kumuha ng kahit isang pirasong alahas na binili ni Miguel para sa kanya. Wala siyang dinalang anuman na may bahid ng apelidong De La Cruz. Bago siya lumabas ng tarangkahan, huminto si Feli sa lumang mesang gawa sa kahoy sa labas ng bodega. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang magkakasamang kalawangin na mga susi ng lahat ng kandado sa asyenda. Ang mga susing hinablot sa kanya ni Miguel kinagabihan na ibinalik sa kanya ng kapitan. Maingat niya itong ipinatong sa ibabaw ng mesa. Sa tabi nito, inilapag niya ang kanyang maliit at siksik na kwaderno, ang tahimik na saksi sa 8 taon niyang pagiging alipin ng pamilyang ito. Nang makalabas siya sa pinto ng asyenda, tinanggal niya ang kupas na apron na lagi niyang suot araw-araw. Ibinalabal niya ito sa ibabaw ng isang poste ng bakod, isang senyales ng pag-iiwan niya sa kanyang tungkulin at pagpapakawala sa kanyang sarili mula sa rehas ng obligasyon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Bituin at nang hindi man lang lumilingon pabalik, naglakad sila palayo sa lugar na kumitil sa kanilang pangarap. Ilang oras makalipas ang pag-alis ng mag-ina, nagmamadaling pumasok si Miguel sa bakuran ng asyenda mula sa ospital. Inabutan niya ang nakapatong na mga susi at ang kwaderno sa mesa. Puno ng pagtataka at kaba, binuklat niya ang mga pahina nito. Imbes na mga listahan ng utang na sinasabi ng kanyang ina na ginawa ng kanyang asawa, ang nakasulat doon ay mga detalyadong talaan ng bawat sentimong ipinadala niya na lahat ay napunta sa pagbabayad ng mga bayarin sa kuryente, tubig, gamot, at buwis ng lupa na matagal nang hindi nababayaran bago pa siya umalis papuntang Alemanya. Walang naibulsang pera, walang ninakaw na yaman, at sa pinakahuling pahina, may 3 nilukot na papel na nakaipit. Dahan-dahan itong kinuha ni Miguel. Isa itong mga resibo mula sa isang sanglaan sa bayan. Nang basahin niya ang nakasulat, nanikip ang kanyang dibdib at nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang mga nakasanla ay ang isang pares na gintong hikaw at ang singsing na pangkasal ni Feli, ang mga alahas na ipinagbili ng kanyang asawa para lamang makabili ng mamahaling gamot ng kanyang ina noong mga buwan na naantala ang padala niya mula sa ibang bansa. Habang nakatitig sa mga resibong hawak niya, isang anino ang gumalaw sa dulo ng kanyang paningin. Nakita niyang tahimik at nagmamadaling nagwawalis si Hector sa paligid ng dating kulungan ng kabayo kung saan nag-inarte ang kanyang ina kahapon. Sa pagitan ng mga hamba ng kahoy, sa isang madilim at mataas na sulok, nakita ni Miguel ang isang maliit na itim na kahon na kumikislap ng pino. Isang nakatagong kamera na ipinakabit ni Feli noong nakaraang buwan dahil sa serye ng nakawan ng patuka sa asyenda. Ang araw ay tumirik ng mataas, ngunit ang asyenda ng De La Cruz ay nababalot sa isang nakakapasong kaguluhan. Wala na ang maagang yabag ni Feli na naghahanda ng patuka. Wala na ang kanyang boses na nag-uutos sa mga tauhan at higit sa lahat, wala na ang utak na nagpapanatili ng kaayusan sa bawat sulok ng negosyo. Sa loob lamang ng isang araw, nang wala ang asawa, nadama ni Miguel ang matinding pagguho ng kanyang kaharian. Sa labas ng kanyang opisina, 3 lalaking nakauniporme ng kumpanya ng feed mill ang naghihintay na nakahalukip-kip, hawak ang mga patong-patong na papeles. Nang lumabas si Miguel, agad siyang hinarang ng pinuno ng grupo. "Sir Miguel, pasensya na po pero hindi na kami magbababa ng patuka ngayon." Wika ng lalaki na may halong diin sa boses. "Ang usapan po namin ni Ma'am Feli. Siya lang ang pipirma ng resibo at siya ang bahala sa tseke dahil siya ang may hawak ng pondo. Hanggat wala ang pirma niya bilang garantor, inutusan po kami ng boss namin na huwag munang mag-deliver. Marami pa po kayong utang na siya lang ang nakakaalam kung paano babayaran." Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya sa kwento ng kanyang ina na pilit lamang na nanghihimasok si Feli sa pamamahala upang nakawin ang kanilang yaman. Ngayon, sa mismong bibig ng kanilang mga supplier,
Nalaman niyang ang pirma at ang integridad ni Feli ang nag-iisang haligi na pumipigil sa pagbagsak ng kanilang kabuhayan. Ang pirma ng babaeng ipinagtabuyan niya sa ulan. Samantala, sa loob ng malaking bahay tila walang pakialam sa gulo sa labas si Doña Natividad. Nakaupo siya sa isang malambot na silya sa sala, banayad na hinihigop ang mainit na tsaa na ipinagtimpla ng kanyang bagong binayarang kasambahay. Nang pumasok si Miguel na magulo ang buhok at balisa, hindi nagbago ang kanyang kalmadong ekspresyon. "Ano ba yung kinukusot mo sa mukha mo, anak?" Puna ng matanda. Ang boses ay malambing, ngunit may nakatagong lason. "Hayaan mo na ang mga taong iyan. Makakahanap din tayo ng ibang magde-deliver. At tungkol dyan sa asawa mo, hayaan mo na siyang umalis. Mas mabuti nga iyan. Marami pa namang babae dyan na mas bagay sa'yo, mas masunurin, at hindi magnanakaw ng pera natin." Tinitigan ni Miguel ang kanyang ina. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya, ang mukhang dati niyang itinuturing na imahe ng isang maawaing martir ay tila nagsisimulang magkabit ng mga bitak. Ang mga salitang lumalabas sa bibig nito ay hindi na tunog ng pagmamahal, kundi isang malamig na manipulasyon. Nagsimulang umusbong ang isang nakakikilabot na katanungan sa kanyang isipan. Paano kung ang lahat ng galit niya kay Feli ay nanggaling sa mga kasinungalingang itinanim lamang ng babaeng kaharap niya? Malayo sa magulong asyenda, isang payapang hapon ang bumabalot sa isang maliit at lumang paupahang kwarto sa kabilang bayan. Walang magagarang kagamitan, ang sahig ay yari lamang sa manipis na kahoy na tumutunog sa bawat hakbang, at ang tanging nagbibigay liwanag ay ang sinag ng araw na tumatagos mula sa maliit na bintana. Ngunit para kay Feli at Bituin, ang kwartong ito ay isang palasyo ng kalayaan. Nakaupo sila sa ibabaw ng manipis na banig. Sa gitna ay isang maliit na plato ng tuyong isda at isang mangkok ng malamig na kanin. Walang mayamang sabaw o malalaking hiwa ng karne na madalas ihain sa hapag ng mga De La Cruz, ngunit ang hangin ay hindi mabigat at walang matang mapanghusga na nagbabantay sa bawat subo nila. Kumuha si Bituin ng isang maliit at malutong na bahagi ng isda gamit ang kanyang mga daliri. Imbes na kainin, maingat niyang inilagay ito sa ibabaw ng kanin ng kanyang ina. Tumingala ang bata at ngumiti ng napakatamis. Ang mga mata ay nagniningning ng isang purong pagmamahal. "Kain ka na, ma. Ako na po ang magbabantay sa iyo ngayon." Inosenteng wika ng bata na parang naiintindihan nito ang lahat ng pighating dinanas ng ina. Pinigil ni Feli ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ngumiti siya at hinaplos ang buhok ng anak. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan matapos ang napakahabang panahon. Dito, sa maliit na kwartong ito na walang haligi ng kayamanan, natagpuan nila ang pinakamatibay na pundasyon ng pamilya. Habang nagaganap ang tahimik na salo-salo ng mag-ina, sa bulwagan ng barangay, nakaupo si Kapitan Lando sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang makapal na kilay ay salubong na salubong. Sa kanyang harapan ay ang kanyang telepono na nakasaksak sa isang maliit na memory card reader. Paulit-ulit niyang pinapanood ang isang maitim na video na nagpapakita ng isang pamilyar na kulungan ng kabayo. Ang panga ng matandang kapitan ay tumigas sa matinding galit habang naririnig niya ang mga malinaw na utos at halakhak ng isang matandang babae na nagpaplano ng isang malagim na dula-dulaan. Maagang nagising ang asyenda, ngunit hindi dahil sa pag-uumpisa ng trabaho, kundi dahil sa matinding tensyon na bumabalot sa paligid. Dumating si Kapitan Lando Lulan ng kanyang luma, ngunit maayos na sasakyan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, walang bakas ng karaniwang ngangiti ng isang opisyal. Dire-diretso ang kanyang mga hakbang patungo sa malaking bahay, hawak ng mahigpit ang isang maliit na sobreng kayumanggi. Nang makapasok siya sa sala,
Naabutan niya si Miguel na nakatulala sa mga papeles at si Doña Natividad na abala sa pag-aayos ng kanyang mga kuko. Nag-angat ng tingin ang mag-ina nang mapansin ang seryosong presensya ng kapitan. "Umupo kayong dalawa," malamig na utos ni Kapitan Lando, hindi nagbibigay pugay sa matanda. "May kailangan kayong mapanood at hindi ako aalis dito hanggat hindi natatapos ang palabas." Kahit naguguluhan, sumunod si Miguel. Inilabas ng kapitan ang isang tablet mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa gitna ng mesa. Iniabot niya ang sobrang kayumanggi kay Miguel. Mula roon, kinuha ng lalaki ang isang maliit na memory card. Ang eksaktong itim na bagay na nakita niya sa madilim na sulok ng kuwadra kahapon. Ipinasok ito ng kapitan sa tablet at pinindot ang play. Bumuhay ang screen. Ang kuha ay may kalabuan ngunit sapat na upang makilala ang mga tauhan. Ang petsa at oras sa ibaba ng video ay tumutugma sa eksaktong hapon bago dumating si Miguel mula sa Alemanya. Nagsimula ang dula. Sa video, nakatayo si Doña Natividad, masigla at walang anumang bakas ng sakit. Nakangiti siya habang inuutusan si Hector. "Dito mo itali, Hector. Gawin mong maluwag para hindi masyadong masakit sa balat ko." Malinaw na utos ng matanda sa video. Ang boses ay matalim at puno ng pagmamalaki. "Siguraduhin mong maraming putik sa mukha ko. Yung damit ko, punitin mo pa ng kaunti dyan sa laylayan para mukha talagang kaawa-awa. Tandaan mo, babayaran kita ng malaki kapag napaniwala natin si Miguel na ginawa sa akin ito ng asawa niya." "Opo, Donya," tugon ni Hector sa video. Sabay abot ng pera na inilagay niya agad sa bulsa. "Orasan mo ang pagdating ni Miguel. Kapag nakita mong bumukas na ang tarangkahan, saka mo ako paiyakin ng malakas." Pahabol pa ng matanda. Sabay halakhak na parang isang demonyong nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Miguel. Nakapako ang kanyang mga mata sa screen habang ang bawat salita ng kanyang ina sa video ay nagiging tila matatalim na patalim na sunod-sunod na bumabaon sa kanyang dibdib. Ang hininga niya ay naging mabigat at kapos. Unti-unting gumuho ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang inang inisip niyang biktima, ang inang pinili niyang iligtas kaysa sa sarili niyang asawa at anak, ay walang iba kundi ang arkitekto ng buong trahedya. Natapos ang video sa isang pamilyar na eksena. Sa dulo ng recording, ilang oras bago ang pekeng pag-iyak ng matanda, nahagip ng kamera si Feli. Mag-isa itong nagwawalis sa kuwadra sa ilalim ng madilim na kalangitan, maingat na naglalagay ng pagkain sa mga sabsaban ng kabayo. Ang kanyang mukha ay pagod ngunit puno ng dedikasyon. Ito ang babaeng tinawag niyang halimaw. Katahimikan ang bumalot sa buong sala. Isang nakakabinging katahimikan na pinupunit lamang ng mabigat at nanginginig na paghinga ni Miguel. "Hindi totoo yan!" Biglang tili ni Doña Natividad. Ang mukha ay namumula sa pagkataranta. Pilit niyang inaabot ang tablet upang ihagis ito sa sahig. "Gawa-gawa lang yan ni Feli. Inedit niya iyan para siraan ako. Miguel, anak, maniwala ka sa akin, hindi ko kayang gawin yon." Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang kasinungalingan, malakas na hinampas ni Miguel ang mesa. Ang ingay nito ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tumayo siya. Ang mga mata ay nanlilisik at namumula dahil sa matinding puot na matagal niyang kinimkim. "Tama na!" Umuungal na sigaw ni Miguel. Nanginginig ang boses sa tindi ng galit at bigat ng kanyang damdamin. Humarap siya sa kanyang ina. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. "Narinig ko ang lahat, Mama. Nakita ko mismo." Napailing siya. Tila hindi matanggap ang sariling mga alaala. "Sinira mo ang buhay ko. Dahil sa kagustuhan mong kontrolin ang lahat, napalayo ako sa asawa ko. At sa mga sandaling pinaniwalaan ko ang mga palabas mong sakit, napabayaan ko ang sarili kong anak." Bawat salita ay mabigat, puno ng pagsisisi at sakit. Isang katotohanang huli na niyang napagtanto. Ngunit kailanman ay hindi na mabubura. Napaatras si Doña Natividad, nanlaki ang mga mata sa takot.
Ito ang unang pagkakataon na sinigawan siya ng kanyang anak. Pilit siyang umiyak. Ginagamit muli ang kanyang nakasanayang sandata. Gusto ko lang naman na subukan kung hanggang saan ang pagmamahal niya sa atin. Anak, nagkamali lang ako. Nagkamali? Putol ni Miguel. Ang luha ay tuluyan ng bumagsak mula sa kanyang mga mata. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa kanyang muka. Pinatay niyo ang asawa at anak ko, Mama. Pinatay niyo ang pamilya ko. Iniwan ni Miguel ang kanyang ina na nakatulala. Tumakbo siya palabas ng bahay, hindi alintana ang patuloy na pag-ikot ng kanyang mundo. Ang buong asyenda na ipinundar niya mula sa pangingibang bansa ay biglang nawalan ng halaga. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaandar ito ng mabilis. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil ang nag-iisang tahanang meron siya ay tuluyan na niyang itinaboy. 2 araw matapos mabulgar ang katotohanan, ang asyenda ng De La Cruz ay naging isang malamig at walang pusong lugar. Pinasibak ni Miguel si Hector nang walang anumang pasintabi. Binaliwala niya ang mga pakiusap at pag-iyak ng tauhan na kailangan nitong buhayin ang pamilya. Dahil ang tanging naiisip ng lalaki ay ang pamilyang mismong naging biktima ng sabuatan nito. Sa loob ng malaking bahay, isang huling palabas ang sinusubukang itanghal ni Doña Natividad. Nang pumasok si Miguel sa sala upang kunin ang kanyang mga papeles sa bangko, naabutan niya ang kanyang ina na nakatayo sa tabi ng hagdan. Hawak nito sa isang kamay ang isang bote ng gamot sa puso at sa kabilang kamay ay isang basong tubig. Ang mukha ng matanda ay namumutla at ang mga mata ay puno ng mapagbantang luha. Kung hindi mo ako mapapatawad, mas mabuti pang mawala na lang ako. Nanginginig na wika ni Doña Natividad. Dahan-dahan niyang inilapit ang bote ng gamot sa kanyang labi. Tila hinihintay ang reaksyon ng kanyang anak. Sa bawat galaw, malinaw ang hindi sinasabi. Isang pamilyar na paraan upang makuha ang awa, upang muling maibalik ang kontrol. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mabigat, puno ng tanong kung ito ba ay tunay na pagsisisi o isa na namang pagtatangkang itali ang anak sa lumang obligasyong hindi niya kailanman natakasan. Ngunit walang emosyong bumakas sa mukha ni Miguel. Hindi siya tumakbo upang pigilan ito. Hindi niya inilayo ang gamot. Sa halip kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at nagsimulang mag-type. Tumawag na ako ng ambulansya at 2 doktor mula sa bayan. Malamig at walang bahid ng pag-aalalang wika ni Miguel habang patuloy na inaayos ang kanyang mga papeles. Hihintayin natin silang dumating. Ipapasuri ko ang puso mo. Kapag napatunayan nilang malusog ka at ginagamit mo lang yan para manipulahin ako, ihahanda ko ang mga papeles para ilipat ka sa isang pasilidad kung saan may profesional na magbabantay sa lahat ng pangangailangan mo. Hindi na ikaw ang masusunod sa bahay na ito. Nanigas ang kamay ni Doña Natividad. Unti-unting ibinaba ng matanda ang bote ng gamot. Ang kanyang pinakamalas na sandata ay nawalan na ng talim. Napagtanto niyang ang panakot ng kamatayan ay walang silbi sa taong mas piniling patayin ang sariling emosyon kaysa muling magpalinlang. Ang tanikala ng utang na loob ay tuluyan ng naputol. Samantala, sa isang maingay ngunit masiglang pamilihan sa bayan, nagsisimula na ang bagong kabanata ni Feli. Namamasukan siya ngayon sa isang malaking tindahan ng mga binhi at abono. Ang kanyang mga kamay, na dating nagbibilang ng malalaking halaga ng utang, ngayon ay abala sa pagbubuhat ng mga supot ng lupa at pag-aayos ng mga resibo. Walang bakas ng pagkapagod sa kanyang mukha. Sa halip, may isang matingkad na ngiti na matagal nang hindi nakita sa kanya. Nang matapos ang kanyang araw ng pagtatrabaho, iniabot ng may-ari ng tindahan ang isang maliit na sobre sa kanya. Iyon ang kanyang unang sweldo. Hindi ito kalakihan, ngunit ito ay perang malinis, bunga ng kanyang sariling pawis, at walang sino man ang magsusumbat sa kanya dahil doon. Dumaan siya sa isang tindahan ng mga laruan at damit.
Ibinili niya si Bituin ng isang simpleng pares ng sapatos at isang kulay rosas na ipit sa buhok. Ang ipit na matagal na nitong tinititigan noong nasa asyenda pa sila, ngunit hindi mabili dahil inuuna palagi ni Feli ang pangangailangan ng pamilya ng kanyang asawa. Nang papalabas na siya ng tindahan, huminto ang ulan at nagsimulang umusbong ang malamig na simoy ng hapon. Sa kabilang kalsada, may isang pamilyar na bulto ng lalaki ang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Basang-basa, magulo ang buhok at nakatingin ng diretso sa kanya. Si Miguel. Nakita ni Miguel ang nangiti ni Feli, ang saya na hindi niya kailanman naibigay sa asawa sa loob ng kanilang tahanan. Gusto niyang tumawid, gusto niyang lumuhod at magmakaawa. Ngunit pinigilan siya ng hiya at ng katotohanang alam niyang wala siyang karapatang sirain ang kapayapaang matagal nang ipinagkait kay Feli. Nanatili siyang nakatayo, isang multo na nanonood sa buhay na pinili niyang itaboy. Hinawakan ni Feli ng mahigpit ang kamay ni Bituin nang mapansin niya ang presensya ng kanyang asawa. Ngunit hindi siya tumakbo o umiwas ng tingin. Tiningnan niya si Miguel, hindi nang may galit, kundi may malamig at malinaw na pagtanggap ng katotohanan. Pagkatapos, marahan niyang inakay ang kanyang anak at nagpatuloy sa paglalakad palayo. Iniiwan ang lalaking patuloy na sinusunog ng sarili nitong pagsisisi. Bago pa man makaliko ang mag-ina sa kanto, lumingon ng bahagya si Bituin. Nakita niya ang kanyang ama na pilit humahakbang palapit. Umatras ang bata at nagtago sa likuran ng palda ng kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng takot na tila nakakita ng isang hindi kilalang estranghero. Ang reaksyong yun ng kanyang anak ang tuluyang nagpabagsak sa mga tuhod ni Miguel sa gitna ng malamig na aspalto. Ang mga sumunod na araw ay naging isang tahimik na labanan ng pagpapakumbaba at paninindigan. Hindi hinayaan ni Miguel na lumipas ang isang linggo nang hindi niya sinusubukang lumapit, ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin nang may lubos na pag-iingat. Minsan siyang naging berdugo ng kaligayahan ni Feli, at ngayon, pinili niyang maging isang pulubi na nagmamakaawa ng kaunting puwang sa buhay ng kanyang mag-ina. Isang tanghali, huminto ang sasakyan ni Miguel sa harap ng tindahan ng mga binhi kung saan nagtatrabaho si Feli. May dalawang mabibigat na sako ng abono na kailangang ilipat mula sa bodega patungo sa harapan. Nang makita niya ang asawang nahihirapang buhatin ito, mabilis siyang bumaba upang tumulong. Ngunit bago pa niya mahawakan ang kabilang dulo ng sako, malamig na tinapig ni Feli ang kanyang kamay. Hindi galit, walang sigaw. Ngunit ang seryosong tingin ni Feli ay tila isang malaking pader na hindi kayang tibagin ng anumang lakas. "Kaya ko ito, sir." Formal at walang emosyong wika ni Feli. Ginagamit ang tawag na nararapat lamang sa isang karaniwang customer. "Kung may bibilhin kayo, pumila na lang po kayo sa kahera. Marami pa akong tatapusing trabaho." Parang hiniwa ang puso ni Miguel nang marinig ang salitang sir. Ang pagtrato ni Feli sa kanya bilang isang estranghero ay mas masakit pa kaysa sa isang 100 sampal. Napilitan siyang umurong at panoorin ang asawang mag-isang binubuhat ang mabigat na sako. Ang mga braso nito ay namamaga, ngunit ang dignidad ay nananatiling buo. Kinahapunan, nang pauwi na si Feli sa kanilang paupahang kwarto, napansin niya ang isang makapal na sobrang nakaipit sa siwang ng kanilang pintuan. May nakasulat doon na pangalan ni Bituin. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang malaking halaga ng pera, sobra-sobra para sa pambayad ng upa at pagkain para sa ilang buwan. Walang nakasulat na sulat, ngunit alam ni Feli kung kanino ito galing. Hindi siya nag-isip ng matagal. Tinawag niya ang isang kilalang driver ng tricycle na nakatira sa kabilang kanto. Iniabot niya ang sobre at isang maliit na piraso ng papel. Inutusan niya ang lalaki na ihatid yun mismo sa asyenda ng mga De La Cruz. Kinagabihan, nakaupo si Miguel sa kanyang madilim na opisina
Nang dumating ang driver ng tricycle at iabot sa kanya ang sobre, nang buksan niya ito, naroon pa rin ang buong halaga ng perang ibinigay niya. Kasama nito ay ang maliit na piraso ng papel. Nakasaad sa papel, sa malinaw at tuwid na sulat kamay ni Feli. Hindi nabibili ang respeto. Ipagtago mo na lang yan para sa pagpapagamot ng ina mo. Kinuskos ni Miguel ang kanyang mga mata habang binabasa ang mensahe. Naramdaman niya ang init ng luha na nagbabadya. Hinaplos niya ang magaspang na papel, napagtantong ang pera at yaman na ginamit ng kanyang pamilya upang ikadena si Feli noon ay wala na ngayong anumang halaga. Sa harap ng isang babaeng nabawi na ang sariling halaga, siya ay isang lalaking walang-wala. Samantala, sa labas ng paupahang kwarto ni Feli, isang pamilyar na yabag ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagbukas si Feli ng pinto upang itapon ang basura, ngunit nanigas siya nang makita ang taong nakatayo sa labas. Ito ay si Doña Natividad, ngunit wala na ang magagarang damit at ang mapagmalaking tindig nito. Ang matanda ay nakasuot lamang ng isang simpleng duster. Magulo ang buhok at nanginginig sa lamig. Nang makita si Feli, dahan-dahang lumuhod ang matanda sa maruming kalsada. Feli, parang awa mo na. Umiiyak at nagmamakaawang wika ni Doña Natividad. Ang boses ay totoong basag, walang halong pagpapanggap. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ng kanyang manugang. Iligtas mo ang anak ko. Iligtas mo ang pamilya namin. Mula nang umalis ka, ayaw na niya akong kausapin. Nag-aalsa ang mga trabahador. Pababayaan na niya ang asyenda. Pakiusap, bumalik ka na. Ako na ang magsasabi sa lahat na ako ang may kasalanan. Ako na ang maglilinis ng pangalan mo. Huwag mo lang pabayaan si Miguel. Tiningnan ni Feli ang matanda mula ulo hanggang paa. Ang inang minsang naging Panginoon ng kanyang buhay ay nakaluhod ngayon sa kanyang harapan. Ginagamit ang parehong luhang sumira sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, walang bahid ng pagkaawa sa puso ni Feli. Ang mga salitang naririnig niya ay patunay lamang na ang pagbabalik niya ay hindi dahil minamahal siya, kundi dahil kailangan lang nila ang isang taong mag-aayos ng kanilang gulo. Dahan-dahang umatras si Feli, inaalis ang pagkakahawak ng matanda sa kanyang damit. Umuwi na po kayo, Doña Natividad. Malamig na tugon ni Feli, ang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Hindi ko na kayo responsibilidad, at mas lalong hindi ko na responsibilidad si Miguel. Natapos na ang pagiging sunod-sunuran ko sa inyo noong gabing hayaan niyong mamatay ang anak ko. Tumalikod si Feli at walang emosyong isinara ang pinto. Iniiwan ang matanda sa dilim kasama ang mga kasinungalingan at pagkakamaling kailanman ay hindi na nito mabubura. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, nagsimula ng mag-ingay ang paligid ng maliit na paupahang kwarto ni Feli. Nagising siya sa lakas ng boses ng isang babaeng umiiyak sa labas. Pagdungaw niya mula sa bintana, nakita niya si Doña Natividad na napapaligiran na ng mga tsismosang kapitbahay. Ang matanda ay nagbalik sa dati nitong gawi, gumagamit ng luha upang magmukhang biktima. Mga kapitbahay, maawa po kayo sa akin. Hagulgol ng matanda habang nakaupo sa isang silyang kahoy sa harap ng sari-sari store. Iniwan kami ng manugang kong yan nang walang paalam. Ngayong nalulugi ang negosyo ng anak ko, ayaw na niyang bumalik. Ginamit lang niya kami para magkapera. Tapos ngayon, itinataboy niya ako na parang aso. Nakikiusap ako kagabi. Pinagsarhan pa ako ng pinto. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ilan ay nagbigay ng masasamang tingin patungo sa pintuan ni Feli. Sa kultura ng kanilang bayan, ang pagiging walang utang na loob sa mga matatanda ay isang malaking kasalanan. At nagtagumpay si Doña Natividad na buhay ng pananaw na ito laban kay Feli. Ngunit hindi na si Feli ang babaeng yuyuko at iiyak sa sulok. Pinakalma niya si Bituin na nagigising dahil sa ingay at kalmadong lumabas ng kwarto. Wala siyang dalang galit sa kanyang mukha,
kundi isang tahimik na determinasyon. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang isang nilukot at naplansang piraso ng papel, ang kopya ng ultrasound na may bahid pa ng kanyang sariling dugo. Dire-diretsyong lumapit si Feli sa kinaroroonan ng kanyang biyenan. Tumahimik ang mga nag-uusyoso, hinihintay ang kanyang sagot. Gusto niyo po bang malaman ng lahat kung bakit ako umalis, Doña Natividad? Malakas ngunit mahinahong wika ni Feli. Inilapag niya ang duguang papel sa ibabaw ng mesa ng sari-sari store upang makita ng lahat. Umalis ako dahil noong gabing inatake kayo sa puso. Dahil sa pagpapanggap, pinanood niyo akong duguin hanggang sa mamatay ang pangalawa kong anak. Nanlaki ang mga mata ng mga kapitbahay. Napasinghap ang ilan habang nakatingin sa ebidensya ng isang nawalang buhay. Ang atensyon at awa ay mabilis na nag-iba ng direksyon. Ipinagbili ko ang singsing na pangkasal ko para ibili kayo ng mamahaling gamot, patuloy ni Feli. Ang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay tumitibay. At bilang ganti, ikinadena niyo ang sarili niyo sa kuwadra at sinabing ako ang gumawa niyon. May video po niyan si Kapitan Lando. Baka gusto niyong ipanood ko rito ngayon? Napalunok si Doña Natividad. Namutla ang kanyang mukha nang makita ang panlilisik ng mga mata ng mga kapitbahay na kanina ay naaawa sa kanya. Ang mga tsismosa na madaling maniwala sa luha ay siya ring madaling magalit kapag nalamang sila ay nalinlang. Nagsimula silang magsalita laban sa matanda. Tinatawag itong sinungaling at walang puso. Bago pa man makatakbo ang matanda mula sa kahihiyan, huminto ang isang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumaba si Miguel, hingal na hingal. Nalaman niya mula sa isang tauhan na tumakas ang kanyang ina upang gumawa na naman ng gulo. Paglapit niya, nakita niya ang kanyang ina na napapalibutan ng galit na mga tao, habang si Feli ay nakatayo ng tuwid, walang inuurungan. Inasahan ng matanda na ipagtatanggol siya ng kanyang anak, ngunit iba ang nangyari. Humakbang si Miguel at tumayo sa pagitan ni Feli at ng kanyang ina. Hinarap niya ang mga kapitbahay at bahagyang yumuko. Humihingi po ako ng pasensya sa pang-aabala ng ina ko sa inyo. Malakas at buo ang tinig ni Miguel. Binalingan niya si Doña Natividad. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit. Mama, tama na. Hindi na kayo nakontento na sinira niyo ang pamilya ko. Gusto niyo pang sirain ang natitirang kapayapaan ni Feli? Umuwi na tayo bago pa ako tuluyang makalimot na ina ko kayo. Hinawakan ni Miguel ang braso ng kanyang ina. Nang mahigpit at sapilitan itong inakay pabalik sa sasakyan. Bago siya sumakay, lumingon si Miguel kay Feli. Isang tingin ng labis na panghihinayang, paghanga at pamamaalam. Hindi sumagot si Feli. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Pagpasok niya, tinimplahan niya ang sarili ng isang basong maligamgam na gatas. Umupo siya sa tabi ng bintana at pinanood ang pag-andar ng sasakyan ni Miguel palayo. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang malalim at wagas na kalayaan. Ang pader ng manipulasyon ay tuluyan ng gumuho. Ngunit ang kalangitan ay tila may ibang plano. Mula sa malayo, ang mga ulap ay nagsimulang mag-ipon ng mabilis. Nagsimulang umihip ang hangin ng napakalakas. Pinapagpag ang mga bubong na yero. Ang radyo sa tindahan sa labas ay nagbalita ng isang biglaang paglakas ng bagyo na direktang tatama sa kanilang lalawigan. At ang unang babaha ay ang mababang lugar kung saan nakatayo ang inuupahang kwarto ni Feli. Pagsapit ng dilim, tuluyan ng nagalit ang kalikasan. Ang ulan ay bumuhos na parang walang katapusan. Kasabay ng hanging tila nagnanais na pilasin ang mga bubong ng bawat bahay. Ang maliit at mababang paupahan ni Feli ay mabilis na pinasok ng tubig. Wala pang isang oras, umabot na ang baha hanggang tuhod. Mabilis na isinilid ni Feli sa isang plastik na supot ang ilang damit at ang mahalagang papel nila ni Bituin. Binuhat niya ang kanyang 7 taong gulang na anak at isinakay sa ibabaw ng nag-iisang mataas na aparador sa kwarto.
Nanginginig si Bituin sa takot habang mahigpit na nakakapit sa leeg ng kanyang ina. Tumaas ng tumaas ang tubig hanggang sa umabot ito sa baywang ni Feli. Ang malamig at madilim na tubig ay nagpaalala sa kanya sa gabing namatay ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa kabilang bahagi ng bayan, pauwi na sana si Miguel matapos ibigay ang ina sa pangangalaga ng isang ospital sa lungsod nang mabalitaan niya ang lagay ng panahon. Nang marinig niyang lubog sa baha ang mababang lugar ng pamilihan, hindi na siya nag-isip. Iniwan niya ang sasakyan sa isang mataas na lugar at nilusong ang hanggang dibdib na baha patungo sa kwarto ni Feli. Sa gitna ng rumaragasang tubig at mga lumulutang na basura at sirang kahoy, patuloy na sumugod si Miguel. Isang matulis na piraso ng yero ang humagip sa kanyang kanang binti, subalit hindi niya ininda ang hapdi at pag-agos ng dugo. Ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas ang babaeng minsan na niyang pinabayaan. Pagdating niya sa tapat ng kwarto ni Feli, napansin niyang ang pintuan ay napapigilan ng mga naipong tabla. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang kanyang balikat upang wasakin ang hadlang. Nang bumigay ang pinto, pumasok siya at nakita niya si Feli na nanghihina habang pilit na inaalalayan si Bituin sa ibabaw ng aparador na unti-unti na ring nilalamon ng tubig. "Feli! Bituin!" sigaw ni Miguel. Ang boses ay nangingibabaw sa ingay ng ulan. Bago pa man makasagot si Feli, mabilis na lumangoy si Miguel palapit sa kanila. Ibinaba niya ang kanyang balikat. "Umakyat kayo sa likod ko. Ilalabas ko kayo rito," utos ni Miguel. Walang pagdadalawang isip na inilipat ni Feli si Bituin sa likod ni Miguel bago siya sumunod na umangkla sa braso ng lalaki. Binagtas ni Miguel ang malakas na agos ng baha. Bawat hakbang niya ay may kasamang panalangin, hindi para sa sarili, kundi para sa dalawang taong nakadepende sa kanyang lakas. Umabot sila sa isang mataas na bulwagan ng munisipyo na ginawang evacuation center, ligtas at malayo sa tubig. Pagdating nila doon, inilapag ni Miguel si Bituin na mabilis na niyakap ng mga nagbabantay doon upang balutan ng tuyong kumot. Sumunod si Feli na humihingal at nanginginig sa lamig. Nang masigurong ligtas na ang dalawa, unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Miguel. Umupo siya sa isang madilim na sulok, malayo sa mag-ina. Kinuha niya ang kanyang basang jacket at ipinatong ito sa balikat ni Feli nang hindi nagsasalita. Bago siya umupo sa sahig at ginamit ang sariling katawan upang harangan ang malamig na hanging pumapasok sa sirang bintana. Sa buong magdamag, hindi pumikit si Miguel. Tiniis niya ang panginginig at ang matinding kirot mula sa sugat sa kanyang binti na hindi man lang niya nilinisan. Pinanood niya mula sa malayo ang mahimbing na pagtulog ng kanyang mag-ina. Wala siyang hiniling na pasasalamat, wala siyang inasahang pagpapatawad. Sapat na sa kanya na nakikita niya silang humihinga. Kinaumagahan, ginising si Feli ng sinag ng araw. Bumangon siya at inilibot ang kanyang paningin. Naroon pa rin ang jacket ni Miguel sa kanyang balikat, ngunit wala na ang lalaki sa sulok. Ayon sa isang volunteer, umalis na si Miguel bago pa man mag-umaga upang hindi makaabala sa kanila. Habang inaayos ni Feli ang jacket na isasauli sana niya mamaya, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa nito. Ito ay isang luma at basang pitaka na gawa sa balat. Nang buksan niya ito upang tingnan, nannigas ang kanyang mga daliri. Wala itong lamang pera, wala ring mga ID. Ang tanging nakasilid sa lumang pitaka ay isang naplansang piraso ng papel. Ang itim at puting larawan ng ultrasound ng kanilang anak na pilit na itinapon ni Miguel sa putikan. Ngayon, maingat at iningatan ito na parang pinakamahalagang yaman sa mundo. Ang pagkakita sa naplansang larawan ng ultrasound sa loob ng pitaka ay nag-iwan ng kakaibang bigat sa dibdib ni Feli. Matagal na niyang ibinaon ang lahat ng pag-asa na ang lalaking nagtapon sa kanya sa ulan ay magkakaroon ng puwang para magsisi. Subalit, habang hawak niya ang nanginginig na papel na yon, isang bahagi ng yelong
nakababalot sa kanyang puso ang dahan-dahang natutunaw. Pagkatapos humupa ng baha, inihatid ni Feli si Bituin sa bahay ng isang kaibigang guro. Nangako siyang babalikan ito sa hapon. Bit-bit ang basang pitaka at jacket. Naglakad siya patungo sa asyenda ng mga De La Cruz. Hindi upang makipagbalikan, kundi upang ibalik ang mga gamit at baka sakaling pasalamatan si Miguel sa pagliligtas sa kanila kagabi. Walang sumalubong sa kanya sa tarangkahan. Napansin niyang madilim ang opisina at bukas ang pinto ng maliit na kwarto kung saan dating nagpapahinga ang mga tauhan. Sumilip si Feli sa loob. Pumulaga sa kanya si Miguel. Nakahiga ang lalaki sa isang lumang katre, balot ng pawis at nagdedeliryo. Ang kanyang binti ay namamaga at mapula dahil sa matinding impeksyon mula sa hiwa ng yero kagabi. Walang ibang tao sa paligid. Ang asyendang dati puno ng buhay ay naging isang malamig na bilangguan ng pag-iisa para sa kanyang asawa. Hinaplos ng habag ang dibdib ni Feli. Isinantabi niya muna ang lahat ng galit at sakit. Kumuha siya ng maligamgam na tubig, malinis na tela, at mga gamot mula sa first aid kit ng asyenda. Dahan-dahan niyang pinunasan ang noo ni Miguel na nag-aapoy sa lagnat. Maingat niyang nilinis ang sugat sa binti nito. Tiniis ang paminsan-minsang pag-ungol ng lalaki sa sakit. Ilang oras siyang nanatili sa tabi nito. Pagdating ng hapon, unti-unting bumukas ang mga mata ni Miguel. Ang unang nakita niya ay ang pamilyar at maamong mukha ni Feli na tahimik na nagpapalit ng basang tuwalya sa kanyang noo. Akala niya ay nananaginip siya. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng damit ni Feli, nanginginig at natatakot na baka mawala itong muli. Salamat, salamat at hindi mo ako iniwan mamatay rito. Basag ang boses ni Miguel. Wala kang dapat ipagpasalamat, Miguel. Malamig ngunit may pag-iingat na sagot ni Feli habang ibinabalik ang mga gamot sa kahon. Sino mang tao ang makita kong ganyan ang kalagayan, gagamutin ko. Sa mga oras na yon, pumasok si Bituin mula sa labas. Ibinaba niya ang isang tasa ng maligamgam na tubig sa maliit na mesa sa tabi ni Miguel. Tumingin ang bata sa kanyang ama nang may bahagyang pag-aalinlangan, ngunit hindi na kasing layo ng dati. Uminom ka po, Papa. Inosenteng wika ni Bituin, ang salitang matagal nang hindi narinig ni Miguel mula sa kanyang anak. Napaluha si Miguel. Pilit siyang bumangon at marahang hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Nagpapasalamat sa munting kapatawarang ibinigay ng bata. Tiningnan niya si Feli, umaasang makikita niya ang parehong liwanag sa mga mata nito. Ngunit nanatiling matatag ang pader ni Feli. Bago pa man makapagsalita muli si Miguel, isang malakas na ingay ng pagpreno ng mga sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng asyenda. Pumasok si Doña Natividad kasama ang dalawang lalaking naka-Amerikana at may bitbit na mga itim na maleta. Ang matanda ay nakabawi na sa kanyang lakas at muling nakasuot ng mapagmalaking tindig. Nang makita niya si Feli sa loob, nag-iba ang kanyang ekspresyon. Nandito ka na naman, mangkukulam. Wala ka nang makukuha rito. Matalim na bungad ng matanda. Tumingin siya kay Miguel at inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Mabuti at nandito ka na rin. Ito ang mga papeles mula sa abogado ko. Ipapasara ko na ang asyenda na ito at ibebenta ko ang buong lupa. Bilang may pinakamalaking share sa pamilya, dahil mana ko ito sa ama mo, ako ang masusunod. Maari na kayong umalis lahat. Tila bumalik ang dating gilas sa tindig ni Doña Natividad habang nakapaligid sa kanya ang mga lalaking de Amerikana. Ang tawa ng matanda ay parang tunog ng mga basag na kristal na kumakalat sa malamig na silid, matalim, walang awa, at puno ng pagmamalaki. Inilapag niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mga papeles na dala ng abogado. Tila isang reynang muling nakaupo sa kanyang trono. Tapos na ang paghahari-harian niyo rito, wika ni Doña Natividad habang nakatingin ng diretso kay Feli na may kasamang pandidiri. Miguel, huwag mo na akong daanin sa mga drama mo.
Alam nating lahat na sa akin nakapangalan ng asyendang ito bilang kaisa-isang tagapagmana ng ama mo. Ngayon, ibebenta ko na ang lupang ito sa isang developer mula sa Maynila. Pera ang kailangan ko, hindi ang mga amoy kabayo ninyong pamilya. Hindi sumigaw si Miguel. Sa halip, isang malamig at matalim na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang higaan, kahit pa nanginginig pa ang kanyang mga binti dahil sa lagnat. Kumuha siya ng isang asul na folder mula sa ilalim ng kanyang mesa at maingat na inilapag ito sa tapat ng mga abogado ng kanyang ina. Basahin niyo muna ang huling kagustuhan ng aking ama bago siya pumanaw. Pahayag ni Miguel, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Mayroon siyang iniwan na kondisyon. Ang asyenda ay mananatili sa ilalim ng pangalan mo. Mama, hanggat maayos itong napapatakbo at walang anumang balak na ibenta. Ngunit sa sandaling magkaroon ng banta ng pagbebenta o pagpapabaya, ang lahat ng karapatan sa lupa ay automatikong malilipat sa susunod na tagapagmana. Nanlaki ang mga mata ni Doña Natividad. Mabilis na kinuha ng kanyang abogado ang folder at binasa ang bawat linya. Unti-unting namutla ang mga lalaki habang tinitingnan ang mga dokumentong pirmado at selyado. Totoo po ito, Doña Natividad, bulong ng isa sa mga abogado. Ayon sa kasunduan, simula noong nakaraang buwan, nang pirmahan ni Sir Miguel ang mga papeles ng paglilipat dahil sa tangkang pagbebenta, ang asyenda ay hindi na sa inyo. Nakapangalan na ito ngayon sa isang trust fund para kay Bituin de la Cruz. Isang malakas na sampal ng realidad ang tumama sa matanda. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Lumapit si Miguel kay Feli at iniabot sa kanya ang isa pang piraso ng papel. At dahil si Bituin ay minor de edad pa, patuloy ni Miguel habang nakatingin ng may pagsisisi at paggalang kay Feli. Ipinasa ko na ang lahat ng karapatan bilang legal guardian at administrator ng trust fund kay Felisa de la Cruz. Ibig sabihin, Feli ang magpapasya kung anong mangyayari sa bawat pulgada ng lupang ito. Wala nang makakapagpalaya sa inyo rito. Wala nang makakapagdikta sa inyo. Napaiyak si Doña Natividad. Ngunit wala nang sino mang lumapit upang aluin siya. Ang kanyang mga abogado ay mabilis na nagligpit ng gamit at lumabas. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng pagkatalo. Sa isang sandali, nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan dahil sa sarili niyang kasakiman. Nilisan niya ang silid ng nakayuko, luluha-luha, at tuluyan ng naging isang estranghero sa sariling tahanan. Napatingin si Feli sa hawak niyang papel. Ito ang katarungang matagal na niyang hinintay, ngunit hindi sa paraang inasahan niya. Nakita niya ang sakripisyong ginawa ni Miguel. Binigyan siya nito ng kapangyarihang kontrolin ang lahat. Kahit pa ang ibig sabihin niyon ay maaari siyang maging boss ng sarili nitong asawa. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Feli. Ang init ng lagnat ay naroon pa rin, ngunit ang lamig ng puot ay tuluyan ng pinalitan ng pag-asa. Ito lang ang tanging paraan na alam ko para bawiin ang lahat ng ninakaw sa inyo. Bulong ni Miguel. Dito na kayo tumira. Sa inyo na ang asyenda. Handa na akong maging trabahador mo rito. Feli, basta makasama ko lang kayo. Tumingin si Feli kay Miguel. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Isang lalaking handang maging alipin para sa pamilyang minsan niyang pinabayaan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na may halong lungkot at determinasyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang bag at hinawakan ang kamay ni Bituin. Salamat sa pagbabalik ng dignidad ko, Miguel. Mahinahong wika ni Feli. Ngunit kasunod nito ay ang isang matinding katahimikan na tila humiwa sa puso ni Miguel. Pero hindi ibig sabihin na pag-aari ko na ang lupa ay kailangang manatili ako sa loob ng bahay na ito. Itutuloy ko ang pamamahala sa asyenda mula sa malayo. Hindi na kami babalik dito para tumira. Mas gusto naming magsimula sa sarili naming tahanan kung saan walang anino ng kahapon. Lumipas ang 1 taon
na tila isang dahan-dahang agos ng ilog, payapa, ngunit may dalang lakas na unti-unting humihilom sa mga sugat ng nakaraan. Ang dating maliit na tindahan ni Feli ay naging isang masiglang sentro ng kalakalan sa kanilang bagong bayan. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng mga De La Cruz. Siya na ngayon si Foelisa, ang babaeng iginagalang dahil sa kanyang talino sa negosyo at tibay ng loob. Sa kabila ng tagumpay, nanatiling simple ang pamumuhay ni Feli. Ang bawat sentimong kinikita niya mula sa asyenda ay maingat niyang inilalagak sa pondo para sa kinabukasan ni Bituin. Ang kanyang sariling bahay ay maliit lamang, ngunit puno ng liwanag at mga halamang namumukadkad sa bawat sulok ng beranda. Isang hapon, habang abala si Feli sa pag-aayos ng mga sako ng buto ng mais, isang pamilyar na anino ang huminto sa pintuan. Hindi na ito ang lalaking naka-Amerikana at amoy pabango ng ibang bansa. Si Miguel ay nakasuot lamang ng kupas na t-shirt, may bahid ng lupa sa kanyang braso at may dalang mga kagamitan sa pagkukumpuni. Sa loob ng isang taon, naging bahagi na ng bawat Sabado at Linggo ni Feli ang presensya ni Miguel. Hindi ito humihingi ng pabor. Hindi ito nagmamakaawang bumalik sa iisang bubong. Sa halip, tahimik itong dumarating upang maging ama kay Bituin. Tinuturuan itong magbasa, naglalaro sa bakuran, at binibigyan ng oras na hindi nito naibigay noon. At kay Feli, si Miguel ang naging tahimik na katulong. Siya ang nag-ayos ng sirang gripo, nagpapalit ng pundidong ilaw, at nagbubuhat ng pinakamabibigat na sako nang walang reklamo. Isang pagkakamali ang nangyari habang binubuksan ni Feli ang isang kahoy na kahon gamit ang isang matalim na pait. Nadulas ang kanyang kamay at isang matulis na bahagi ng kahoy ang humiwa sa kanyang palad. Aray! Mahinang ungol ni Feli habang pinagmamasdan ang mabilis na paglabas ng pulang likido mula sa kanyang balat. Bago pa man siya makakilos, naroon na si Miguel sa kanyang tabi. Mabilis nitong kinuha ang kanyang kamay nang may lubos na pag-iingat na tila ba hawak nito ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Inalalayan siya ni Miguel na maupo sa isang bangko. Ang bawat galaw ng lalaki ay puno ng kaba, ngunit may kasamang lambot. "Huwag mong galawin, Feli. Ako na," bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay malapit sa tenga ni Feli, sapat na upang maramdaman niya ang mainit na hininga nito. Kinuha ni Miguel ang first aid kit at nagsimulang linisin ang sugat. Sa sandaling iyon, ang tanging tunog na naririnig sa loob ng tindahan ay ang mahinang pag-ihip ng hangin sa mga kortina at ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Naamoy ni Feli ang pamilyar na amoy ng sabon at pawis ni Miguel. Isang amoy ng paggawa, isang amoy ng pagsisikap. Dahan-dahang itinaas ni Miguel ang kanyang paningin. Nagtama ang kanilang mga mata sa ilalim ng ginintuang sinag ng papalubog na araw. Walang kailangang sabihin, ang lalim ng pagsisisi sa mga mata ni Miguel at ang unti-unting paglambot ng titig ni Feli ay sapat na upang ipaliwanag ang lahat ng damdaming hindi kayang bigkasin ng dila. Hinaplos ni Miguel ang likod ng kamay ni Feli matapos itong lagyan ng benda, isang haplos na tumagal ng ilang segundo, puno ng pagmamahal, paggalang, at pagnanais na hilumin ang bawat sakit na idinulot niya noon. "Salamat." Mahinang wika ni Feli habang dahan-dahang binabawi ang kanyang kamay, ngunit ang init ng hawak ni Miguel ay nanatiling nakatatak sa kanyang balat. "Kahit kailan, Feli? Basta para sa'yo," tugon ni Miguel, bago tumayo at ipinagpatuloy ang pagbubuhat ng mga kahon na tila walang nangyari. Pagsapit ng gabi, habang naghahanda na silang mag-ina para matulog, lumapit si Bituin kay Feli. Ang bata ay nakasuot na ng kanyang pajama at hawak ang kanyang paboritong manika. Tumingala ang bata sa kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng katanungang matagal na nitong kinikimkim. "Ma," mahinang tawag ni Bituin.
Sabi ni Papa kanina, tapos na raw po niyang ayusin yung bubong natin para hindi na tayo pasukin ng ulan. Tumango si Feli at hinalikan ang noo ng anak. Mabuti naman kung ganoon, anak. Muling tawag ng bata habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan nakita niya ang papalayong anino ng sasakyan ni Miguel. Kailan po uuwi si Papa sa bahay natin? Bakit kailangan pa niyang umalis tuwing gabi? Hindi po ba siya pwedeng dito na lang matulog kasama natin? Natigilan si Feli. Ang tanong ng bata ay tila isang malakas na katok sa pinto ng kanyang puso na matagal na niyang pilit na isinasara. Tumingin siya sa kanyang sariling palad na may benda. Nararamdaman pa rin ang init ng pag-aalaga ni Miguel kanina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, hindi alam ni Feli ang isasagot. Ang gabi ay binalot ng isang biglaang pagbuhos ng ulan. Hindi ito ang banayad na dilig ng langit sa mga halaman, kundi isang marahas na ulan na may kasamang malalakas na kulog at matatalim na kidlat. Sa loob ng kanilang maliit na tahanan, nakatayo si Feli sa tapat ng bintana. Ang tunog ng mga butil ng ulan na humahampas sa bubong na yero ay tila libo-libong maliliit na martilyo na pumupukpok sa kanyang alaala. Biglang nanghina ang mga tuhod ni Feli. Ang bawat dagundong ng kulog ay nagdadala sa kanya pabalik sa gabing iyon sa bodega. Ang lamig ng semento, ang amoy ng basang lupa, at ang hapdi ng pagkawala ng kanyang anak. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay at ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Isang matinding takot ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang sugat ng nakaraan na tila muling bumubuka dahil sa pamilyar na ingay ng bagyo. Hindi niya napansin ang pagpasok ni Miguel mula sa kusina. Bitbit ang isang lampara dahil sa pagkawala ng kuryente. Nang makita ni Miguel ang kalagayan ni Feli, ang panunuyo ng mga labi nito at ang kawalan ng pokus sa mga mata, agad niyang nabitawan ang kanyang dala. Alam niya ang ibig sabihin nito. Alam niya ang dilim na kinakaharap ng asawa. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Miguel. Hindi siya nagdalawang isip na yakapin si Feli mula sa likuran. Isang yakap na hindi naghahanap ng anuman, kundi ang magbigay ng init at seguridad. Naramdaman ni Feli ang malapad at matatag na dibdib ni Miguel sa kanyang likuran at ang mahinahong tinig nito na bumubulong sa kanyang tainga. Nandito ako, Feli. Hindi kita iiwan. Hindi na mauulit ang gabing iyon. Pangako. Paulit-ulit na wika ni Miguel habang dahan-dahang hinahaplos ang mga braso ni Feli upang pakalmahin ang panginginig nito. Sa puntong iyon, tila may isang malaking dam na bumigay sa loob ni Feli. Ang lahat ng tatag na ipinakita niya sa loob ng 1 taon, ang lahat ng pader na itinayo niya upang protektahan ang kanyang sarili, ay tuluyan ng gumuho. Humarap siya kay Miguel at isinubsob ang kanyang muka sa balikat ng lalaki. Doon, sa gitna ng kadiliman at ingay ng ulan, ibinuhos ni Feli ang lahat ng kanyang iyak. Mga hikbi ng puot, mga tangis ng pangungulila sa anak na nawala, at ang pagod ng pagiging mag-isa. Hinayaan siya ni Miguel. Hinayaan niyang mabasa ng luha ni Feli ang kanyang damit, habang mahigpit niyang pinoprotektahan ng asawa sa loob ng kanyang mga bisig. Nang medyo kumalma na ang pag-iyak ni Feli, dahan-dahang inangat ni Miguel ang baba ng asawa. Sa ilalim ng malabo at madilaw na liwanag ng lampara, nakita nila ang pag-ibig na kahit kailan ay hindi naman talaga namatay, kundi natabunan lamang ng makapal na alikabok ng pagkakamali. Inilapit ni Miguel ang kanyang mukha. Nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng puso ni Feli na unti-unti nang sumasabay sa kanyang sariling ritmo. Isang banayad na halik ang idinampi ni Miguel sa noo ni Feli kasunod sa kanyang mga pisngi na basa pa ng luha hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi. Ito ay isang halik ng paghingi ng tawad, isang halik ng pagtanggap, at isang halik ng panibagong simula. Ang mundo sa labas ay maaaring naggagalaiti sa bagyo, ngunit sa loob ng silid na yon, natagpuan nila ang isang payapa at mainit na kanlungan sa piling ng isa't isa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi,
Nanatiling magkadikit ang kanilang mga noo, kapwa humihinga ng malalim habang dinadama ang presensya ng bawat isa. Patawad sa lahat, Feli, habang buhay kong pagsisisihan ang bawat luhang idinulot ko sa iyo. Bulong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Ngumiti ng bahagya si Feli. Ang unang tunay na ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kumalas siya ng bahagya sa yakap at naglakad patungo sa kanilang maliit na aparador. Mula sa pinakailalim na bahagi nito, kinuha niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan niya ito sa harap ni Miguel, bumungad ang dalawang gintong singsing. Ang mga singsing na isinangla ni Feli noon upang iligtas ang ina ni Miguel at ang mga singsing na palihim niyang tinubos matapos siyang makaluwag sa kanyang sariling negosyo. Kinuha ni Feli ang singsing ni Miguel at dahan-dahang inilagay ito sa palad ng kanyang asawa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Miguel. Ang kanyang tinig ay puno ng bagong pag-asa at determinasyon. Handa na ba tayong magsimula ulit, Miguel? Hindi bilang ang mga tao sa nakaraan, kundi bilang tayo na natuto na mula sa sugat. Ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang gumagapang sa bintana ng bagong tahanan ni Feli at Miguel. Hindi ito ang Hacienda de la Cruz na puno ng madidilim na anino ng nakaraan, kundi isang masayang bahay na itinayo nila mula sa sarili nilang pagsisikap. Ang hangin ay amoy sariwang damo at bulaklak, at ang tanging ingay na naririnig ay ang masayang huni ng mga ibon at ang mahinang tunog ng pagpapakulo ng kape sa kusina. Sa labas ng beranda, nakita ni Feli si Miguel na katuwang ang 8 taong gulang na si Bituin. Tinuturuan ni Miguel ang anak na magtanim ng mga punla ng rosas sa paligid ng kanilang bakuran. Wala na ang dating lamig sa mga mata ni Miguel. Ang bawat sulyap niya sa kanyang anak ay puno ng wagas na pagmamahal at pag-iingat. Nakita ni Feli kung paano buong tiyagang ipinaliwanag ni Miguel kay Bituin ang kahalagahan ng pag-aalaga sa isang buhay na nagsisimula pa lamang lumaki. Dahan-dahang lumabas si Feli at tumayo sa tabi ng kanyang asawa. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nararamdaman niya ang marahang paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan. Siya ay 5 buwang buntis sa kanilang pangatlong anak, isang panibagong buhay na tila isang regalo mula sa langit upang tuluyang punan ang puwang na iniwan ng kanilang pighati noon. Naramdaman ni Miguel ang presensya ni Feli. Tumayo siya, pinagpagang lupa sa kanyang mga kamay at maingat na inakbayan ng asawa. Inihilig ni Feli ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel. Dinadama ang tibay at katapatan ng lalaking pinili niyang muling pagkatiwalaan. Masaya ako, Feli. Higit pa sa sapat ang biyayang ito, bulong ni Miguel habang nakatingin sa kanilang anak na masayang nagdidilig ng mga halaman. Ako rin, Miguel, tugon ni Feli. Dahil sa wakas, nahanap na natin ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi ito ang laki ng lupa o ang dami ng kabayo, kundi ang pagrespeto natin sa isa't isa. Minsan sa isang buwan, bumibisita pa rin si Miguel sa kanyang ina na si Doña Natividad sa isang maayos at tahimik na pasilidad para sa mga matatanda sa lungsod. Ang matanda ay maayos na inaalagaan doon, malayo sa mga intriga at kapangyarihang minsang lumason sa kanyang pagkatao. Hindi na ito dinadalaw ni Feli at tinanggap na yon ni Miguel bilang bahagi ng ranhers o hangganan na kailangan nilang panatilihin para sa kanilang sariling katahimikan. Ang utang na loob ay binabayaran pa rin ni Miguel sa pamamagitan ng pagkalinga sa huling yugto ng buhay ng ina, ngunit hindi na nito kailanman hahayaang sirain muli ang kanyang sariling pamilya. Habang pinagmamasdan ni Feli ang papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid, nahanap niya ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpapasya na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit na iyon ang iyong kinabukasan. Ang tunay na kapayapaan
ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagtayo ng matuwid at pagmamahal sa sarili. Ang kwento ng kanilang buhay ay hindi nagtapos sa isang perpektong fairy tale, kundi sa isang makatotohanang paglalakbay ng 2 taong nagkamali, nasugatan, ngunit piniling bumangon at maghilom ng magkasama. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, palaging may naghihintay na bukang liwayway para sa mga pusong marunong magpahalaga sa tunay na katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagsasakripisyo. Ito ay tungkol sa pagiging matapang na protektahan ang iyong sariling halaga habang binibigyan ng puwang ang iba na magbago. At sa maliit na tahanang yon sa Batangas, ang pag-ibig ay muling nanahan, mas matatag, mas malalim, at mas tapat kaysa kailanman.